Alas 4:49 na po. Marahay na agas dyan po sa Bicol. Magandang umaga. Araw na po ng Martes, 15 ng Nobyembre 2016. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jun Suriao. At ako naman si Rina Villamor. Narito na po ang mga humahataw na balita. Anti-Money Laundering Council at Bangko Sentral ng Pilipinas inutusan ni Pangulong Rodrigo Duterte na makipagtulungan sa war against drug ng pamahalaan. Posibleng suspensyon ng privilege of the writ of habeas corpus handang kontrahin ng mga mambabatas kung ipatutupad ng hindi naaayon sa batas. Resolusyon kontra Marcos burial sa libingan ng mga bayani hindi naprubahan ng Senado. Pinsalang dulot ng Super Typhoon Lawin sa Cordillera Region, umabot na sa mahigit 3 bilyong piso. Mahigit 150 na huling lumabag sa unang araw ng pinaigting na implementasyon ng motorcycle lane policy. Mahigit 800 residente ng Barangay Borol, 2nd Balagtas, Bulacan, natulungan sa medical mission ng UNTV at MCGI Medical Mission. Inutusan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Anti-Money Laundering Council at Bangko Sentral ng Pilipinas na makipag-ugnayan sa Department of Justice kaugnay ng anti-drug war ng bansa. Samantalang muling nanindigan ng Pangulo na ipagtatanggol ang mga law enforcer na gumaganap ng tungkulin. Narito ang hatol na balita ni Rosalie Cos. Hinamon ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Anti-Money Laundering Council at ang Bangko Sentral ng Pilipinas na makipag-ugnayan sa Department of Justice. Hinggil pa rin ito sa mahigpit na anti-drug war ng Duterte administration. And the Secretary of Justice now says that you are hard to deal with. You better go to the Secretary of Justice or I will go to you. I will call for you and you have to answer so many questions to me. You choose. Either we cooperate in this government as a republic to protect and preserve our people, or do not make it hard for us. Otherwise, I will make it hard for you. Inuutusan niya ang mga itong makipagtulungan sa Department of Justice, bagaman hindi naman nagbigay ng detalyadong impormasyon ng Pangulo. Do not give me a reason to have a confrontation. Palabas ninyo yung ano ang mali dyan. There are billions stashed there in the bank who are really being washed or just being kept there in the meantime. Go to the Secretary of Justice, the AMLA guys, explain to us in public or I will do the explaining for you. Choose. Iniuugnay niya rin ito sa naging akusasyon sa kanya ni Senador Antonio Trillanes noong eleksyon na may mahigit sa 200 milyong piso umano siyang deposit sa kanyang bank account, subalit hindi naman siya inimbestigahan. You failed miserably. Sinabi na nga may 200 million. Bakit hindi niyo ako inimbestigar? So that the people would have known. You're also a part of the garbage which I resent to this day. Samantala, sa pagdiriwang ng anibersaryo ng National Bureau of Investigation, muling nangako si Pangulong Duterte sa mga law enforcer. Ayon sa Pangulo, tiyakin lang ng mga ito na ginaganap nila ang kanilang tungkulin at siya ang bahalang managot para sa kanila. And as I have said, those law enforcers, police, NPI, DEA, just do your duty. Just follow my instruction. And you do not have anything to worry. And I will believe your story because I am your chief. Kasabay nito, mahigpit ding pinagbilinan ng Pangulo ang mga ito na huwag masangkot sa droga at iba pang kriminalidad. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Inihayag ni
ni Pangulong Rodrigo Duterte na iniimbestigahan na ngayon ang isang individual at kanyang pamilya dahil umano sa 5.1 billion peso laundered money. May kaugnayan pa rin ito sa mahigpit na pagpapatupad sa anti-drug war ng pamahalaan. There is a guy here now, just recently, we're digging into the records of the case. And he has not really a fake corporation, but a setup just to launder, to wash the money. And to date, we have the accounting of 5.1 billion. 5.1 billion. One family. Ginawa ang pahayag ng pangunahan ni Pangulong Duterte ang pagdiriwang ng ika-80 anibersaryo ng National Bureau of Investigation. Umabot sa mahigit 100 motorcycle riders ang nahuli ng Interagency Council for Traffic o IACT sa unang araw ng mas mahigpit na implementasyon ng motorcycle lane policy sa Metro Manila. Narito ang hataw na balita ni Joan Nano. Maagang pumwesto kahapon sa kahabaan ng EDSA, C5 Road, Commonwealth Avenue at Macapagal Boulevard ang mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority upang hulihin ang mga nakamotor na hindi dumaraan sa blue lane o ang designated motorcycle lane. Pinakamarami sa mga nahuli ay mula sa EDSA na umabot sa 129, 24 sa Commonwealth Avenue, 7 sa Macapagal Boulevard at 2 sa C5 Road. Hinuli rin ng mga traffic enforcer ang mga motorcycle riders na hindi nakasuot ng proper safety gear, gayon din ang mga nakapatayang ilaw. Bukod sa pagpapaluwag ng trapiko, layon rin ang pinaigting na polisiya na mabawasan ang bilang ng mga motorcycle accident sa mga kalsada. Kapag driver ka, katulad ko, nagmamaneho ako. Kapag ang motorsiklo ay nasa kanan, nasa kaliwa mo, ang hirap magmaneho kasi naninimbang ka, baka sabitan mo. Konting pitik mo lang yan, may injury ka agad. So, kung isang lane lang at sama-sama sila, alam ng mga driver ng kotse na eto lang yung lane na dinadaanan ng motorsiklo, mas madaling magmaneho and makakaiwas tayo sa aksidente. Ang lahat ng nahuling lumabag ay pinagmulta ng halagang hindi bababa sa 500 pesos, alinsunod sa kautusan ng Metro Manila Council. Suportado naman ng Motorcycle Philippine Federation ang striktong implementasyon ng motorcycle lane policy. Ayon sa grupo, malaking tulong ang mahigpit na implementasyon ng naturang regulasyon upang madisiplina ang mga motorcycle rider at mailayo sa anumang aksidente. Subalit may apela ang mga ito para sa mga sasakyan na dumaraan sa designated motorcycle lane. Respetuhan tayo. Pag nandun kayo sa mga four wheels, pag nasa motorcycle lane, be aware na puro motor ang nandun. Huwag kayo, hindi sa inyo yung kalye na yan. Sa ating lahat yan. Noong 2015, nasa higit 18,000 kaso ng motorcycle-related accidents ang naitala ng MMDA Metro Base, kung saan nasa higit 200 ang nasawi dahil sa aksidente. Kaya naman umaasa ang grupo na sa pamamagitan ng mahigpit na implementasyon ng naturang traffic scheme ay malaki ang mababawas sa mga aksidente na kinasasangkutan ng mga gumagamit ng motor sa Metro Manila. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Makati City. May rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw. Una nang nagpatupad ng 65 centavos per liter na rollback sa gasolina at diesel at 55 centavos naman sa kerosene, ang Sea Oil at Flying V kaninang hating gabi. Kaparehong halaga rin ang ipatutupad na bawas presyo ng Shell at Petron mamaya namang alas 6 ng umaga. Ganito rin ang tatapyasin ng Unioil, Jetty, PTT Philippines, Phoenix at Eastern Petroleum sa gasolina at diesel, ngunit walang magiging paggalaw sa presyo ng kerosene. Ito ang ikalawang oil price rollback ngayong buwan. Samantala, itutuloy ng Philippine National Police ang pagbili ng nasa 27,000 armas sa American company na Sig Sauer. Ayon kay PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa, nakausap na niya si Pangulong Rodrigo Duterte at nagbigay na niya ito ng basbas upang ituloy ang transaksyon. Iba naman yung presidente ngayon. Magkaibigan sila ni Donald Trump eh. Kaya baka mamaya, but actually I talked to him personally during our
trip to Malaysia. Nag-usap kami tungkol dyan. We reported to him na, sir, the processing of the documents is going on smoothly according to Sig Sauer. Wala po nakita silang harang doon. Hindi po naharang. So when I explained that to him, sabi niya, okay, you continue. Una lang ipinag-utos ni Pangulong Duterte sa PNP na itigil ang pagbili ng armas sa Amerika nang lumabas ang balita ng umano'y planong pagharang ng isang US Senator sa transaksyon dahil sa issue ng human rights violation ng drug war ng pamahalaan. Inaasahang darating na sa bansa sa Huwebes ang suspected drug lord na si Kerwin Espinosa. Kahapon ay nakarating na ng Abu Dhabi ang mga opisyal ng Philippine National Police Anti-Illegal Drugs Group o AIDG. Ito ang grupo na siyang makikipag-ugnayan kasama ng Philippine Embassy sa Al Watba Jail sa Abu Dhabi, kung saan nakakulong si Kerwin upang maiuwi na ito sa bansa. Ang sabi ni Colonel Ferro sa akin is baka more or less Thursday. Kung barring all hitches, baka by Thursday andito na sila. Gusto niyong sumalubong sa airport? Ha? Punta ka doon sa airport para... Pagdating ni Kerwin sa bansa, agad itong ididiretso upang ikulong sa custodial center ng PNP habang isusoli naman nila ang arrest warrant sa issuing court sa Leyte. Muli namang tiniyak ni PNP Chief General Ronald De La Rosa na hindi sasapitin ni Kerwin ang kinahinatnan ng kanyang ama na si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. na napatay sa loob ng kanyang selda sa Baybay Sub-Provincial Jail. Pinagbabaril ang isang lalaking suspected drug addict sa Quezon City. Samantala, isang tricycle driver naman ang pinagbabaril din ng riding in tandem sa Mandaluyong City. May ato na balita si Reynante Ponte live. Yes, Reynante, go ahead. Yes, Rina, isa na lalaking hinihinalang drug addict na residente ng Samonte Street, Barangay Holy Spirit sa Quezon City ang pinagbabaril ng hindi pa nakikilalang mga sospek pasado alas 9 kagabi. Ayon sa ilang residente, nasa 5 hanggang 6 na putok ng baril ang kanilang narinig mula sa nakamotorsiklong mga sospek. Nakilala ang biktima na si alias Bugoy na natagpuan sa tapat ng tindahan na nakahandusay matapos ang pamamaril. Hindi naman makapagpahayag ang mga residente doon, Rina, dahil sa kabila ng ilan sa kanila ay nasa lugar habang binabaril si alias Bugoy ay dahil sa takot. Samantala, hindi rin nakaligtas sa kamay ng riding in tandem ng pagbabarili ng mga ito ang isang tricycle driver na kinilala na si alias Renato bandang alas 9:30 kagabi sa Mandaluyong City. Natagpuan sa 80 Reyes Street, Barangay Poblasyon. Natadtad ng tama ng bala sa ulo at dibdib ang biktima sa kanyang tricycle. Ayon sa saksi sa pangyayari, namamasada pa ang biktima na walang awang pinagbabaril ng mga sospek. Dagdag naman rin sa nakakilala sa biktima ay sumuko na nga ito sa Oplan Tukhang dahil sa paggamit ng bawal na gamot. Balik sa Rina. Maraming salamat sa iyo, Reynante Ponte, mula sa Quezon City. Natagpuan sa Pasay kagabi ang 2 hinihinalang biktima ng summary execution. Samantala, isang parking boy ang pinagbabaril sa Rojas Boulevard sa Pasay kaninang madaling araw. May hataw na balita si Jericho Albano live. Yes, Jericho. June, nakatali ang mga kamay at nakabalot ng plastic at packaging tape ang mukha ng 2 hinihinalang biktima ng summary execution ng matagpuan ito dito sa Jokno Boulevard sa Pasay pasado alas 9 kagabi. Natagpuan ang 2 bangkay sa madilim na bahagi ng bangketa sa Jokno Boulevard. Ayon sa barangay tanod na nagpapatrolya sa lugar, natagpuan lamang ito ng 2 construction worker na napadaan sa lugar kagabi. Kakulangan naman aniya sa pailaw ang dahilan kung bakit dito kadalasang itinatapon ang bangkay. Wala namang nakuhang pagkakakinanlan sa 2 biktima at wala ding nakuhang illegal na droga sa mga ito. Ayon sa mga otoridad, may natagpuang sugat sa dibdib ang 2 biktima.
Patuloy ang investigasyon ng mga pulis sa insidente. Samantala June, patay naman sa pamamarilang isang parking boy sa Rojas Boulevard pasado 1:00 ng madaling araw kanina. Kinilala ang biktima na si Brian Cañedo. Ayon sa investigasyon, naglalakad lamang ang biktima nang lapitan ito ng gunman sa binaril sa ulo sa hindi malamang dahilan. Nakatakbo pa ang biktima subalit tuluyan na itong nahandusay dahil sa tinamong tama nito sa ulo. Nakilala naman ang suspect sa alias na Jack na sa ngayon ay pinaghahanap na ng otoridad para papanagutin sa nangyaring insidente. Yan ang ating nakalap na balita mula dito sa lungsod ng Pasay, June. Maraming salamat, Jericho Albano. At para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito ang ating kasamang si Monica Verallo. Monica, good morning. Hi, Rina. Good morning. Here are the news from different parts of the globe. A group of shepherds and over 160,000 sheep were rescued after being trapped in a blizzard for over 70 hours in the Gemini County in Xinjiang Uyghur Autonomous Region in northwest China. A group of shepherds set out on Thursday to lead the large number of livestock to winter grazing grounds. The road was completely blanketed by snow and the visibility was too low, making it extremely difficult for the shepherds and sheep to move on Saturday. Local authorities mobilized heavy-duty machines to pave a 750-kilometer passage for the shepherds and their animals. Authorities declare a state of emergency in a region in New Zealand, while rescue aid is underway in earthquake-affected areas. Greg Panganiban has the news. New Zealand Civil Defense has declared a state of emergency for the South Island's Kaikoura region, about 150 kilometers northeast of Christchurch. Soon after this large aftershock of magnitude of 6.2, just hours after a more powerful 7.8 quake killed at least 2 people, damaged roads and buildings and sent thousands fleeing to higher ground. Magigising ka po talaga sa sobrang lakas kasi walang tigil po ang pagyanig. Pagsilip ko sa bintana, nandun po lahat. Lumabas na po yung mga tao. Nagpanik po. Tsaka maririnig mo rin po si Reyna dahil nagkaroon ng tsunami alert. Yeah, I just felt a lot of earthquake movement, so I just got me and my family together and then we just jumped in our car and we kind of just got everything ready and prepared, and then we heard the sirens go off for the tsunami, so that was pretty scary. So me and my family left and went to go and be safe. Kaikoura, a popular spot for whale watching, appeared to have borne the brunt of the quake. Power lines and telecommunications were down on South Island, with huge cracks in roads, landslips, and other damage to infrastructure, making it hard to reach the worst affected areas. The Prime Minister confirms that a military helicopter have been sent to fully assess the damage in Kaikoura, where at least one of the casualties was located. The area is cut off from a road perspective, so there's somewhat a limit of what we can do in the first instance, but we obviously want to put one of those helicopters down there. There's another one that will be in Wellington. St John's have been flying people in. As soon as we can get a much better assessment of the actual damage, then we can work out the next steps from here. Greg Panganiban, UNTV News and Rescue, Auckland, New Zealand. Residents in New Zealand's capital, Wellington, have begun to clean up after a powerful 7.8 magnitude earthquake struck central New Zealand on Monday. The quake killed at least 2 people and set off hundreds of strong aftershocks. Emergency response teams fly by helicopter to the region at the epicenter of the tremor, some 90 kilometers northeast of Christchurch in the South Island, amid reports of injuries and collapsed infrastructures. Workers are ordered to stay away while the city council assess the risk to buildings, several of which were damaged by the earthquake. Power lines and telecommunications are down, with huge cracks in roads and landslips making it hard to reach the worst affected areas. In other news, the world is set to reach a new heat record in 2016 as global warming stokes more floods and rising sea levels. The World Meteorological Organization says this year would be the warmest since records began in the late 19th century, with average surface temperatures 1.2 degrees Celsius above pre-industrial times. On instrumental records so far, and if you look at the first 9 months of this year, we are fairly
high up again, and we are breaking all the records. And it's likely that we are going to reach this year 1.2 degree warming level, and we are going to a bit the wrong direction if we think of this 1.5 degree warming level. The heat was stoked by an El Nino weather event in the Pacific early in the year, along with man-made greenhouse gases, mainly from burning fossil fuels. The Paris deal, backed by almost 200 nations, including the United States, has an overriding goal of limiting the rise in temperatures to well below 2 degrees Celsius above pre-industrial times, ideally 1.5 degrees Celsius. And those are the news from around the world this morning. Back to you, Rina. Thanks, Mon, for that global update. Samantala marami po ang nag-abang upang makita ang tinatawag na supermoon kagabi. Kabilang na po ang mga photo enthusiasts na nag-organize pa ng isang photo contest. Narito po ang hataw na balita ni Maki Libradilla. Matapos ang halos 7 dekada, muling nasilayan ang astrological phenomenon na supermoon. Kaya naman inabangan ito ng ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng bansa kagabi. Sa Quezon City, may mga naglatag pa at humiga habang pinagmamasdan ng pambihirang laki at liwanag ng buwan. Ang iba, dumayo sa Pag-asa Observatory sa University of the Philippines para masilip sa higanteng teleskopyo ang supermoon. Kaya sobrang liwanag niya. Hindi, mas malaki siya ngayon compare kahapon. Kasi kahapon nandito din kami. Matyaga namang nag-abang ang mga photo enthusiast kasamang ilang mga estudyante sa Supermoon Public Observation sa Luneta na inorganisa ng National Planetarium. Ipinagamit nito ang 3 malalaking teleskopyo na kayang kumuha ng imahe ng mga planeta at iba pang heavenly bodies. Yes, masaya kasi may mga equipment kami, may mga special equipment kami to view these mga objects. Meron mga special images ang mga deep space objects na hindi nila alam. So we're here to inform them na meron mga nangyayaring ganito. Ito pong mga ganitong klaseng event, ito po yung nagbubukas ng mata natin na para magkaroon ng interest sa mga scientific articles or events. Hindi rin pinalampas ng mga Dabawenyo na masilayan ng supermoon kahit pa bahagyang naging maulap. Ang problema, diri sa among location sa Pag-asa Station, natakpan sa clouds. Dahil mga angle siguro nga dili walay clouds, mas nindo tanawon kung labi na kung doon na kay teleskop. Isang photo contest naman ang inorganisa ng grupo ng enthusiast para sa pinakamagandang larawan ng supermoon. Ang may pinakamaraming likes na makukuha sa social media ang tatanghaling panalo at iaanunsyo ito sa susunod na linggo. Good evening po, kami po sa Camera House ay nag-organize ng isang shooting the supermoon. Isa lang po ang aim namin na makapag-uwi ng remembrance yung ating mga kababayan tungkol sa supermoon phenomenon. Gusto po namin maging memorable itong event na to. Ang supermoon ay isang astrological phenomenon kung saan nasa pinakamalapit na distansya ang buwan sa mundo. 14% mas malaki at 30% mas maliwanag ito kumpara sa ordinaryong full moon. Ito ang pinakamalapit na distansya ng buwan sa mundo sa loob ng 68 taon at magaganap lamang ulit sa November 2034. So I think the next time will be a really long time. So it's an opportunity. And from the astronomy point of view from our group, it's an event for tonight. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Philippines. Ayan, napanood mo kagabi? Nakita mo? Yung supermoon? Oo, nakita ko, pinicturean ko pa yan at nag-post pa ako dun sa Instagram ko. Next time pala, pag nangyari yan, 50 years old na ako. Okay ba yung nakita ako eh? Ano? Pinalabas dun sa newsroom. Supermoon Huksun. Supermoon Huksun. Pag panoorin mo mamaya. Galing yan, supermoon na yan. Yung? Pinagsama daw si Superman tsaka si Sailor Moon. Hindi ako talaga nakita. Hindi ako talaga nakita ko talaga si Supermoon Huksun. Si Supermoon Huksun. Oo, headlines pa. Punta sa newsroom mamaya, makikita mo si Supermoon Huksun. Samantala, sina Atty. G, Bet at Jocas, ready na sa huntahan sa Radyo La Verdad 1350. Hey June! Good morning, June!
Tita Rina, good morning. Kamusta yung inyong pagpanood ng Supermoon? Yan. Nakita mo? Yes, nakita ko, pinicturean ko pa nga na sa Instagram ko. Bumisita ka kasi sa Instagram ko. Wala siya noon. Wala ka na naman. Alam mo naman ako, Tita Rina. Instant noodles meron siya. Kami. Bakit may cellphone mo para maniwala siya? Huwag na, baka hingin niyo pa yung cellphone. Alam mo, Rina, yung cellphone ni Tito Joe pwede na sa museum. Mahal na ang bili. Jurassic Age na ba? Yes. Sinasabi nga ni Tito Joe, mas okay na yan dahil sa halip na nanakawin yan, bibigyan pa siya ng magnanakaw. Ilang taon na kayo noon kapag nangyari ulit yung supermoon? Sa 2034? Sa ngayong taon, meron pa. Parang 18 years lang naman. Parang Rina, parang tayo parang nagkakasukatan ng mga edad dyan, ha? si June ba ilang taon na after 18 years? 76. 18 years lang naman. Hindi 18 years. Cute tuloy yan. 2034, Bet. Susunod. Oo. Ano na ba ngayon? Hindi, meron pa. Ngayong taon, meron pang 3. May isa pa. Supermoon. Sa December. It's just that, yung kahapon, yun ang pinakamalapit sa mundo. Eksaktong alas 7:21 ng Correct. 7:21 sa amin, may ulap. Ano ba yun? Maulap. Shy supermoon nga daw in different areas. Parang sinadya, Tita Beth, hindi nyo makita. Papakita ko pa naman sa Tigab sana. Ayun, so ingat-ingatan natin. May mga taong alam mo naman. At mahalin natin ang ating ang ating mga supermoon, mahalin natin. Sige, maraming salamat. Narito mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Posibleng suspensyon ng privilege of the writ of habeas corpus handang kontrahin ng mga mambabatas kung ipatutupad ng hindi naaayon sa batas. Resolusyon kontra Marcos Burial sa libingan ng mga bayani hindi inaprubahan ng Senado. Posibleng pagkukuta ng Islamic State militant sa Pilipinas dapat paghandaan ayon kay Pangulong Duterte. 13 empleyado ng Bureau of Customs sinuspindi dahil sa pagkakasangkot sa mga kaso ng korupsyon. At mahigit 800 residente ng Barangay Borol 2, Balagtas, Bulacan na tulungan sa medical mission ng UNTV at MCGI. Punta natin sina Kuya at Angel para sa ikalawang paghataw ng mga balita sa Good Morning, Kuya. Good morning, magandang umaga sa ating mga kasambahay. Araw po ngayon ng Martes, 15 na. Wow! 15. Di malapit na. Next year, 15 at katapusan na rin kayo, ha? Sinabi na ba sa inyo? Hindi pa. Sabi ko, palitan nyo na. Lilito pa ako. Dami ko pang pinipirmahan lagi. Iwahiwalay pa. Gawin nyo na pareho, 15 at saka 30. Good morning sa inyong tatlo dyan. Si Tony G, si Beth S, at saka si Joe Trump. Joe Trump? Aba na ngayon, talagang... Yun talaga, buhay. Kasama yan sa supplier ng drugs. Pamada. Kuya, nung bata-bata ka pa, bata ka pa ngayon. Nung mas bata ka pa, anong ginagamit mong sa hair? Sunflower. Sunflower? Walang sunflower. Ano sunflower? Baka 3 flowers. Si Tito Joe kasi. Flowers. Sa amin, gumamela. Pwede na yan, di ba? Yun nga yung mga kakilala ko dun, sardinas, ginagamit na pamada. Hindi, ang gamit ko nung bata ako, tancho. Laway. Galing sa Japan. Kala ko laway. Tancho. Di ba yung laway ginagamit? Pwede rin, ginaganan. Pati sa kilay, di ba? Nagpapamada ka ba, Manong Joe? Dati, Kuya, Yardley. Meron dyan eh. Tapos nauso na yung mga guard. Nauso yung mga ganyan. Pero meron pa yung shaving cream. May salata pa noon, Kuya. Nakalimutan ko na yung pangalan. Salata. Tagal na Tito Joe. Pero alam mo kung bakit ko yan, hindi ko yan talaga nagustuhan.
Kasi yan ang naging dahilan bakit nakalbo tatay ko. Oo. Talagang noon, parang yun talaga literally parang dinilaan ng pusa. Diba? Dati kasi kuya, halos lahat doon gumagamit talaga ng pomada, halos lahat. Tsaka pagka naghati noon, di ba, yung hahatiin yung buhok mo gano'n, dito, gagano na. Piluka. Tapos, iaangat ng gano'n, nakaganyan yan, yung angat na parang gano'n. Dinilaan ng pusa. Parang dinilaan ng pusa. Ayos na ayos ang buhok dati. Ngayon tayo-tayo Ay, hindi, yun yung uso ngayon Yung mga panahon ngayon ng mga, di ba, parang lahat. Tingnan mo, kung di ba naman ang pantalon sinisira. Di ba? Ang buhok ginugulo. Dahil nung panahon namin, ang pantalon sinusulsihan. Ngayon. Tapos ang buhok sinusuklay. Saka may liston pa, di ba? Pag pinlansya, may guhit pa, di ba? Halos maano ka nun? Mahiwa ka nun May liston. Ganyan nung araw. Tapos inaalmiron pa nga nun Inaalmiron. Oo, yung Amerikana na lolo ko tumatayo Ay, lalakad mag-isa. Di ba yung mga bedsheet, kurtina, yung inaalmirolan? Iba naman yung hindi pinapalitan. Iba yun. Iba naman yun. Yung mga nagtututong, iba naman yun. Tumatayo na mag-isa. Meron ganun. Pero talaga uso yan ng mga panahon na yun. Tancho, 3 flowers, tapos meron pa yan yung kasi may iba-ibang klase yan. Meron yung maraming branch yan. Meron yung parang grease lang na meron naman yung parang roll on. Gaganon mo lang, papahid mo lang na gano'n. Ganyan. Kala mo ba? Parang kuya, yung medyo uso rin na deodorant, yung Bito. Yung cream. Bito. Pabango kuya, ano ginagamit pabango dati? Pabango? Jovan Mask. Hindi, ang uso nun inaabot ko na uso nun Paco Rabanne. Kasi Victoria's Secret na kaya sa amin sa Bulacan nagkakatas kami ng pako. Para masabi yung pako. Alam mo yung pako? Hindi nyo alam yung pako. Hindi mo alam yung pako, Hindi alam ni Angel. Sinasalad yun, di ba? Sinasalad. I know that. Pako. Yung nakukuha sa ilog. Yan, ako talaga sarap nga naman. Sige, sa inyong mga nagpapamada. Ngayong araw na ito at bago kayo pumasok ay uso na ngayon, hindi na pamada. Iba-iba na, maka-gel. Pero ako ang ginagamit ko para dati ginagamit ko nung bata ako. Yung langis ng nyog. Yun. Kaya shiny daw. Amoy linga ka nun, kuya. Amoy linga. Hindi, amoy biko. Amoy biko. Hindi latek. Yun, amoy latek ka. Kaya nga pagka naglalagay ako nun, sinasabay yung kain suman. Parang yung suman mo na. Talagang. Pero di ba pakapal ng buhok yun? Tsaka papakinta. Tsaka black na black. Maganda yun, yung bago ka matulog sa gabi. Siguraduhin mo lang banlawan mo. Makalanggamin ka niya. Hindi, yung pinsan ko, nung magising, pantal-pantal mo ka Tinanggam. Hindi, kinagat na ipis. Pero totoo yun, ginagamit nila pampakapal ng buhok yan. Yung kakang gata, ginagamit din yan. Bago ka mag-Ajax. Ajax? Sabon. Oo ba? Talaga? Di ba matapang yun? Walang shampoo ba nun? Body soap. Nung araw. Baka perla. Nung araw, Ajax lang ginagamit namin. Para Tsaka gugo. Kay Angel ko inabutan niya yung G. Sabila. Yung G na shampoo G. Your hair smells terrific. Hindi, ang inaabot ko na yun, gumaganon I can believe yun Yung gumaganon? Si Alice Dixon. Sabi siya mas matanda sa akin si Angel Si Tita Angel nun kuya, pag nagprito siya ng manok, ang ginagamit niya mantika, puriko. Ano yung puriko? Sorry. Baguio oil na Angel. Sa mantika, maraming mga klase. Puriko nga, mga 1950s, 60s. 50s, ayan. Hindi ko na inaabot kasi Baguio oil na. Diba yung may commercial pa yung Baguio oil Ano yun? Yung parang order ni Mrs. ba yun? Yun, Baguio oil. Order ni Mrs. Order ni Mrs. Seiko wallet lang. Alam ko mga commercial na luma. Ba naman yan? Seiko wallet. Ikaw yata may
Ay, boss. Ang wallet na maswerte. Tapos ang bigkas niya pa na, tatak nito ay genuine. International pa ang mga design. Ay, no, kuya, election locks. Si kuya tayo ni kuya tayo. Ayaw mo lang umamin eh, kasi mabubuka yung edad. Hindi, si Darius Rason yun. Hindi, meron yan, marami. Ha? Yung Elephant Katol. Diba? Siguradong Tapo. Marami yan, Ay, yung mga kinalakihan namin, RC Cola. Yun. Pero may RC Cola pa ngayon. Pwede ko na naabutan. May RC Cola pa ngayon. Meron. I like it. Sa RC meron pa? Meron pa. Meron. Bira lang. Sa Sarsaparilla kasi ginagawa namin yung itlog. Lalagyan ng itlog? Gaw-gaw. Gaw-gaw? Oo. Pero sa amin itlog lang. Gaw-gaw pang almirol eh. Tama. Diba? Pang almirol tsaka yan, marami yan. Talagang commercial. Panaglalabasan ng mga edad. Hirap kausap na itong mga to. Parang narito na po, ikalawang paghataw ng mga balita. Posibleng suspension ng privilege of the writ of habeas corpus. Handang kontrahin ng mga mambabatas kung ipatutupad ng hindi naaayon sa batas. Posibleng pagkukuta ng Islamic State militant sa Pilipinas dapat paghandaan ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte. Resolusyon laban sa pagpapalibing kay former President Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani hindi inaprubahan ng Senado. At 13 empleyado ng Bureau of Customs sinuspindi dahil sa pagkakasangkot sa mga kaso ng korupsyon. Sa detalye ng mga balita, nakahandang kontrahin at busisiin ng Kongreso ang posibleng pagsuspende sa privilege of the writ of habeas corpus kung ipatutupad ito sa bansa nang hindi naaayon sa batas. Narito ang hataw na balita ni Nel Maribuhok. Hindi naniniwala ang ilang kongresista na posibleng magbigay daan sa martial law ang plano ni Pangulong Rodrigo Duterte na suspension ng writ of habeas corpus kung magpapatuloy ang lawlessness sa Mindanao region. Ayon sa mga mambabatas, nasa kapangyarihan man ito ng Pangulo, kinakailangan pa rin itong mabusisi ng Kongreso. Ayon sa mga mambabatas, maaaring kontrahin ang pagpapatupad nito kung walang matibay na basihan. If the President exercises such powers, it is the job of the President to justify to Congress if it is really called for. And Congress, without any need, will come into session to discuss specifically such call as part of the checks and balances of our Constitution. Maliwanag po ang ating Constitution na hindi po pwede ito gamitin laban sa krimen, kundi ito lang ay dalawang instances lang, invasion or rebellion. Susulat po siya to give us the reasons or the basis for the suspension, and then we will have to convene so that we can go over the declaration of the president or the suspension of the president. We can agree, and we can agree or disagree, and when we agree, we can even extend. Sinabi naman ng Armed Forces of the Philippines at Department of Justice na walang dapat ikabahala ang publiko sa pahayag ng Pangulo kaugnay ng suspension ng writ of habeas corpus. Makakaasa po kayo na respetado po ng Armed Forces nyo ang kapakanan at kabutihan ng karamihan. Ang writ of habeas corpus ang nagbibigay ng karapatan sa isang tao na kontestahin sa korte ang kanyang pagkaaresto o pagkadetine. Ito ay nagsisilbing instrumento upang maprotektahan ang kalayaan ng isang individual laban sa aksyon ng pamahalaan. Ayon sa konstitusyon, maaari itong suspendihin ng Pangulo ng bansa kung may mga kaso ng invasion o rebellion. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Suportado ng pamunuan ng Philippine National Police o PNP ang idea ni Pangulong Rodrigo Duterte na suspendihin ang privilege of writ of habeas corpus kung lalala ang kaguluhan sa Mindanao region dahil sa mga bandidong grupo at problema sa iligal na droga. Narito ang hataw na balita ni Lea Ilaga. Mas mapapadali ang trabaho ng Philippine National Police kung matutuloy ang plano ni Pangulong Duterte na pagsuspinde sa writ of habeas corpus privilege dahil sa lumalalang problema sa iligal na droga sa bansa.
Ayon kay PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa, maliban sa mapapadali ang trabaho ng PNP sa pag-aresto sa mga lumalabag sa batas, magdadalawang isip na rin ang mga criminal o drug personalities na muling kumilos sa pangambang madali ang proseso sa pag-aresto sa kanila. Number one, it will make our job easier. Number two, it will provide enough deterrence to the drug violators. Tiniyak naman ni De La Rosa na hindi ito aabusuhin ng mga tauhan at opisyal ng pambansang pulisya dahil sa ilalim ng kanyang panunungkulan ay mananaig ang pagiging makatao at makajos ng mga pulis. We remain that we are here to serve and protect. Magsiservisyo po kami ng ang totoo at hindi po kami mag-aabuso. Yun po ang aming assurance to the public. Nagbabala rin ang general sa mga pulis na abusado, lalo na sa mga gumagamit ng kanilang kampanya laban sa iligal na droga upang makapang-abuso o makapangotong. I promise, pag mahuli ko kayo, babalian ko kayo ng liig. Kayo mga pulis na mga gago na gumagawa niyan. Babaliin ko yung liig ninyo. I am giving you this warning. So doon po sa mga nagiging biktima, kahit kayo ay drug lord, kahit kayo ay drug personality, kahit kayo drug pusher, pag kayo ay tinakot ng pulis na mayroong nandun ka sa listahan para magbigay kayo ng pera para matanggal yung pangalan nyo, i-report po ninyo sa akin yan. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Dapat na mapaghandaan ang posibilidad na magkuta sa Pilipinas ang Islamic State terrorist ayon kay Pangulong Duterte. Ayon sa Pangulo, gagawin niya ang lahat upang hindi makapagkalat ng terorismo sa bansa ang nasabing grupo. Narito ang hataw na balita ni Mirasol Abugadil. Hindi pa hihintulutan ni Pangulong Rodrigo Duterte na mamayani ang kaguluhan at terorismo sa bansa, partikular na sa Mindanao. Ito ang kaniyang naging pahayag sa pagdiriwang ng anibersaryo ng National Bureau of Investigation kahapon. Malaki aniya ang posibilidad na magkaroon sa bansa ng mga teroristang mula pa sa Middle East. Because once the terrorists of the Middle East are deprived of a land area, a real estate where they can sleep, stand on, or just simply sit down, they would wander to other places. And they will come here. And we have to prepare for that. Ayon pa sa Pangulo, kinakailangang gumawa na ng paraan upang maiwasan ito. Lalo na't kilala sa pagkitil ng mga inosenteng buhay ang mga naturang terorista. Remember, these guys, they do not have an iota of what a human right is. Believe me. So we will have a calibrated thing here. I will not just sit down and allow my people to be slaughtered in the name for the sake of human rights. Noong Biyernes, nagpahiwatig si Pangulong Duterte na maaari niyang suspindihin ang privilege of the writ of habeas corpus sakaling patuloy na lumala ang kaguluhan sa Mindanao dahil sa local terrorist group tulad ng Abu Sayyaf at Maute Group. Kapag nangyari ito, maaaring magpatupad ng warrantless arrest ng pamahalaan. Sa ilalim ng konstitusyon, maaaring suspindihin ng Pangulo ang privilege of the writ of habeas corpus sa loob ng 60 araw kung may rebelyon, paglusob o invasion at kung kailangan ito para sa kaligtasan ng publiko. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Quezon City. Samantala, hindi inaprubahan ng Senado ang inihaing resolusyon na may layong tutulan ang pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos. Narito ang hataw na balita ni Joyce Balanch. Bigong maipasa sa Senado ang resolusyong inihain ni Senator Risa Hontiveros na nag-uudyok na maglabas ng panig ang Senado kontra sa pagpapalibing kay dating President Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. 8 senador ang bumoto pabor dito. Sila ay sina Senator Bam Aquino, Leila De Lima, Franklin Drilon, Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan,
Grace Poe, Joel Villanueva at Senate President Coco Pimentel. Hindi naman pumabor dito sina Senators Richard Gordon, Gringo Honasan, Panfilo Lacson, Manny Pacquiao, Tito Soto at Cynthia Villar. Samantala nag-abstain naman sina Senators Sonny Angara, Nancy Binay, Cheese Escudero, Sherwin Gatchalian, Ralph Recto at Miguel Zubiri. Para sa mga naturang senador, hindi lang ito issue kung si Marcos ay isang ngabang bayani dahil kailangan tignan rin anya kung ano ang nakasaad sa batas. Existing laws do not prohibit it. This does not give an imprimatur that the late dictator is a hero. I quote the court's decision that the proposed internment is not equivalent to the consecration of Marcos' mortal remains. Ako naniniwala din ako na hindi bayani ang dating Pangulo, ang Pangulong Marcos. Siguro kaya siya pwedeng ilibing doon ay dahil siya ay naging dating Pangulo, naging dating sundalo, pero para sa akin hindi bayani ang dating Pangulo. At dahil 20 senador ang bumoto, kailangan ng 11 boto na pabor sa resolusyon ang makuha upang maipasa ito. Ang ibang senador naman na dismaya sa pagkakataong maihayag ng Senado ang panig nito sa issue bilang co-equal branch ng hudikatura. Senate is a political body and is therefore has every prerogative to express its views, especially on a political issue such as what we voted upon. There is nothing wrong with going against the decision of the Supreme Court, especially under these circumstances. We maintain our respect of the Supreme Court as being officers of the law. Maaari nating sabihin bilang isang Senado na bagamat kinikilala natin ang naging resolusyon o naging desisyon ng ating kataas-taas sang hukuman, hindi ho tayo sumasagot. Noong nakarang linggo, idineklara na ng Korte Suprema na walang lalabagin na batas kung ililibing ang dating Pangulo sa libingan ng mga bayani. Pero ang huling desisyon ay nakay Pangulong Rodrigo Duterte pa rin. Samantala hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nag-aanunsyo ang Malacanang kung kailan isasagawa ang pagpapalibing sa dating diktador. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Sinisimula na ang pag-isahin ng binuong panel ng Department of Justice ang 4 na reklamong inihain laban kay Senator Laila de Lima at iba pa. Kaugnay na umano'y naging partisipasyon nito sa paglaganap ng iligal na droga sa loob ng New Bilibid Prison. Kabilang sa 4 na reklamong isinampa laban sa senadora ay ang mga kaso ng drug trafficking at graft na inihain ng Volunteers Against Crime and Corruption. Kasong paglabag naman sa torture, graft at indirect bribery ang isinampa ng high-profile inmate na si JB Sebastian. Inirekomenda na rin ng National Bureau of Investigation ang pagsasampa ng kaso laban sa senadora at 17 iba pa matapos na lumabas sa kanilang investigasyon na positibong tumanggap si De Lima ng milyon-milyong halaga ng salapi mula sa mga drug lord at ginamit bilang pondo sa kanyang pangangampanya. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre III, posible ngayong linggo ay maglabas na ng subpoena ang panel laban sa mambabatas. Agad na naghain ng motion for reconsideration ang kampo ni Senator Joel Villanueva kaugnay ng inilabas na dismissal order ng Ombudsman. Narito ang hato na balita ni Mon Hokson. Hihintayin pa ni Senate President Coco Pimentel ang magiging tugon ng Ombudsman sa motion for reconsideration na inihain ng kampo ni Senator Joel Villanueva. Ayon kay Pimentel, pansamantala ibibigay na muna niya ang dismissal order sa Senate Rules Committee. Hindi kailangan bilisan ito kasi I have 30 days to file a compliance report. And in the meantime, after November 2, I was informed na nag-file ng motion for reconsideration, so which is the right of the party. Let them first resolve the ang tawag dyan, pending incident before we can say that there is already a final decision. Pinatatanggal sa pwesto ni Ombudsman Conchita Carpio Morales si Villanueva matapos na mapatunayan itong guilty ng grave misconduct, serious dishonesty at conduct prejudicial in the interest of the public. Naaprubahan ang dismissal order na makakita ng probable cause ang ombudsman na may pananagutan si Villanueva at siyang pang-opisyal sa maling paggamit ng 10 milyong pisong Priority Development Assistance Fund o PDAF.
Bukod sa dismissal, nahaharap si Villanueva sa kasong graft, malversation at falsification of documents sa Sandigan Bayan. Ayon sa investigasyon ng Ombudsman, taong 2008 nang mag-release si Villanueva ng 10 milyong piso ng PDAF ng Sibak Party List sa di umano'y peking NGO na Aaron Foundation Philippines. Nakakita ng irregularidad ang Ombudsman dahil hindi naman ipinatupad ng NGO ang mga agricultural projects sa Compostela Valley. Nakita rin ng Ombudsman na hindi angkop sa pagsasaka ang lupa dahil malaking bahagi ng lupa ay natataniman ng puno ng saging at buko. Hindi rin registered voters sa naturang probinsya ang mga beneficiary ng proyekto. Sumagot naman si Villanueva at sinabing pineke ang kanyang mga pirma upang maaprubahan ang pag-release sa pondo. Patuloy po natin nirerespeto ang proseso at naniniwala po tayo buong-buo ang loob natin na makakamit natin ang hustisya dahil alam natin na peke ang mga dokumento gaya ng pagbibigay na buhay party list representative ako. Hanggang ngayon po ay maintain, hindi po ako kailanman naging representative ng buhay party list. Sinabi ni Villanueva na dati nang naglabas ng konklusyon ng NBI na napeke ang kanyang pirma. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Quezon City. 13 empleyado ng Bureau of Customs ang sinuspindi matapos masangkot sa mga kaso ng korupsyon. Samantala, isa namang memorandum of agreement ang nilagdaan ng Bureau of Customs at ilang civil society groups upang ma-access ng publiko ang import transactions ng ahensya na isa sa mga nakikitang paraan upang malabanan ang mga kaso ng korupsyon. Narito ang hatong na balita ni Aiko Miguel. Bilang bahagi ng paglaban sa korupsyon, pinirmahan ng Bureau of Customs o BOC, United Filipino Consumers and Commuters Incorporated, the Federation of Philippine Industries Incorporated at ang Alyansa Agrikultura ang isang Memorandum of Agreement. Ito ay upang makatulong ng BOC ang mga civil society groups sa pag-monitor ng mga transaksyon sa importation sa bansa. The Bureau of Customs would allow the UFCC, FPI, AA access to public information and official records and public records para ma-document nila yung mga dokumento regarding importation. Sabi ni RJ kanina, di ba kailangan natin maging transparent so they can have access to the records of customs. Ayon kay Attorney Arturo Lachica, BOC Deputy Commissioner, nais ng ahensya na tuluyang maalis ang mga empleyado at makasuhan ang mga importer na sangkot sa smuggling. Katuwang din ng BOC ang mga naturang grupo upang ma-monitor ang mga maanumalyang transaksyon sa loob ng ahensya. Sila ang magsisilbing watchdog ng ahensya laban sa smugglers. Araw-araw po kasi meron pong nawawalang 547 million bunga po ng korupsyon at smuggling. Araw-araw po yan. Sa isang taon, 200 bilyon po ito. Ganun po kalaki yung nawawalang pondo na dapat sana'y pumasok sa ating pamahalaan. Sa kasalukuyan, bukod kay Attorney Arnel Alcaraz, ang officer in charge ng enforcement group ng BOC na ni-relieve. 13 mga empleyado ng ahensya ang suspindido mula noong Agosto dahil sa pagkakasangkot sa corrupt practices. Meron din tayong nahuli sa ating mga paliparan sa airport na nag-i-smuggle ng pera, nag-i-smuggle ng suspected shabu or cocaine. Na-suspend hindi lamang po ng Bureau of Customs, pati ng Ombudsman at ng Civil Service dahil sa iba't ibang kaso na may iba't ibang kaso tungkol sa korupsyon. Pinag-aaralan pa rin ng BOC ang administrative cases na maaaring isampa sa mga empleyado bago sila tuluyang matanggal sa serbisyo. Ang mga hakbang na ito ng BOC ay upang tuluyang makasunod sa executive order na freedom of information na ipatutupad sa bansa. Lalo na't nais ng ahensya na malinis ang pangalan nito bilang isa sa mga itinuring na most corrupt agencies sa mga nakalipas na administrasyon. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Bureau of Customs.
Malapit na makalipat sa mas maayos at ligtas na bahay ang mga informal settlers sa Sitio San Roque, Barangay Bagong Pag-asa, Quezon City dahil itatayo na ang on-site relocation para sa kanila. Narito ang hatol na balita ni Grace Cassie. 16 na taon nang nakatira ang pamilya ni Tata Ulysses sa maliit na bahay na ito sa Sitio San Roque, Barangay Bagong Pag-asa sa Quezon City. Gustuhin man daw nilang umalis, wala naman silang pera dahil pangangalaka lang ang kanilang ikinabubuhay. Kapag umulan, tumutulong basa-basa yan po, pasang tubig. Tapos yung dingding sa taas, walang dingding kundi mga trapa lang. Tapos butas-butas po pa sa tubig sa senyero, sultana. Ilang beses nang dinemolish ang mga informal settlers sa Sitio San Roque pero bumabalik pa rin sila dahil malayo umano sa kanilang pinagkakakitaan ang pabahay ng gobyerno. Subalit matapos ang ilang dekadang pag-uusap at pagpaplano, posible nang makalipat sila sa maayos at ligtas na bahay sa susunod na taon. Sa mahigit 6 na ektaryang lupang ito sa Sitio Pinkian 2, Barangay Pasong Tamo sa Quezon City, itatayo ang mahigit 1,000 two-story unit. Unti-unti nila itong babayaran sa developer nang hindi mabigat sa kanilang kinikita. Ang napakaganda kasi, pagka ang nagdesisyon ay ang mga tao, tanggap nila. Gusto nila yun na lugar, kaya sila ay doon titira. Ayon kay HADSI Chairman Vice President Lenny Robredo, mismo nga mga residente ang pumili ng disenyo at lokasyon ng kanilang magiging bahay sa pamamagitan ng People's Participation Program. Ito yung punto ko na hindi sila kailangang ilikas sa napakalayo. Kasi gaya ng parati kong sinasabi, yung mga binibisita ko, mga malalayo nung nilikasan, very unsuccessful talaga. Bumabalik din lang sa dating kinalalagyan. Inaasikaso na rin ngayon ang Housing and Urban Development Coordinating Council o HUDC na mas mapadali ang proseso ng mga dokumento sa pagtatayo ng pabahay ng gobyerno, lalo na sa mga naging biktima ng kalamidad. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Isang kahon na naglalaman ng tinatayang 10 kilo ng marijuana natuklasan sa isang bus station sa Quezon City kagabi. May hatol na balita si Renante Ponte live. Renante, magandang umaga. Yes, magandang umaga Attorney George at sa ating mga kasambahay at good morning kuya. Nadiskubre nga ang 10 bloke ng marijuana sa isang terminal ng bus sa Kamuning sa Quezon City bandang alas 11:45 kagabi. Kwento ng bus dispatcher ng Florida Bus Terminal na si alias Christopher, naglilinis sila ng baggage area at ididispose sana ang mga hindi nakukuhang bagahe na tumagal ng 1 taon sa terminal. Nakita niya ang isang kahon na balot ng packaging tape na nakapangalan sa isang Ermelinda G. Torres, kaya tiningnan niya kung anong laman nito. Nang buksan ng kahon ay tumambad sa kanya ang mga 10 bloke ng marijuana. Agad silang tumawag ng pulis at tiempo naman na may mga barangay tanod kaya ito-turn over agad nila ito sa Barangay West Camias ang mga nakuhang marijuana. Tinatayang lagpas sa 100,000 piso ang halaga ng nakuhang marijuana na may timbang na halos 10 kilo. Sa inisyal na ulat ng mga otoridad, posibleng galing sa Cagayan o Ilocos ang mga marijuana na i-deliver sa Metro Manila, ngunit walang kumuha nito dahil sa takot na mahuli ng mga pulis at dahil sa pinaigting na kampanya ng administrasyon kontra iligal na droga. Ayon naman sa security personnel ng terminal, hindi nila agad ito nalaman dahil hindi naman nila binubuksan ang mga bagahe na ipinapadala at wala rin silang drug or bomb sniffing dogs sa terminal. Sa ngayon nga, Attorney George, ay iniimbestigahan na ng QCPD District Anti-Illegal Drugs Group kung kaninong naiwan ang bagahe at sa nakapangalan na nakalagay sa kahon na naglalaman ng bloke-blokeng marijuana. Mula sa Quezon City, balik sa iyo, Attorney George. Maraming salamat. Renante Ponte nagre-report ng live mula sa Quezon City. At para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito po si Rina Villamon. Good morning, Rina. Go ahead. Good morning, Kuya. Here are the latest news from different parts of the world. India announces new measures to increase supply of cash after government's decision to abolish large denomination notes to try and uncover billions of dollars in undeclared wealth. Economic Affairs Secretary Shaktikanta Das says the government will install new microcash machines across the country, and he has asked banks to waive off transaction charges on debit and credit cards.
That says the government would also raise the cash withdrawal limit of at least 3-month-old current accounts to 50,000 rupees per week. Large crowds of Indians have gathered outside banks in recent days but struggled to withdraw money or swap the old 500 and 1,000 rupee notes that were banned last week. Chinese President Xi Jinping has discussed China-U.S. relations with U.S. President-elect Donald Trump in a telephone conversation. Xi says the two countries need to strengthen coordination and expand exchanges and cooperation in different fields so as to bring more benefits to the two people. Trump has expressed his readiness to strengthen the U.S.-China cooperation with Xi and his belief that U.S.-China relations will witness even greater development. Xi and Trump also agreed to maintain close contact and meet at an early date to exchange views on bilateral ties and other issues of common concern. Meanwhile, French Prime Minister Manuel Valls visited a migrant center in the Pas-de-Calais region, telling them not to be afraid and that France has welcomed thousands of migrants for years. France has transferred more than 5,000 migrants and 1,600 child migrants to reception centers across the country after demolishing the Calais jungle camp at the end of October. Valls urges the country to be united in its response to the migrant crisis as Europe has faced a mass influx of refugees from areas from the Middle East, Afghanistan, and Africa hit by conflict and poverty. And those are the latest news from around the world at this hour. Back to you, Kuya. Thank you, Rina Villamor. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. Samantala, narito po ang mga dapat nyo abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Pinsalang dulot ng Super Typhoon Lawin sa Cordillera Administrative Region umabot na sa mahigit 3 bilyong piso. Biktima ng vehicular accident sa Bacolod City, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. Mahigit 800 residente ng Barangay Borol 2 sa Balagtas, Bulacan natulungan sa libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. At PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa nagpasalamat sa pagkakataong makasama sa advocacy film ni Kuya Daniel Razon sa isang araw, ikatlong yugto. At yan ay kalawang paghataw ng mga balita sa umagang ito ng Martes sa 15 na po sa buwan ng Nobyembre taong 2016. Babalik pa ang Good Morning. La 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 la. Punta natin sina Kuya at Monica para sa ikatlong paghataw ng mga balita sa Good Morning, Kuya. Maraming salamat, Attorney G. At hanggang ngayon pa. Na-postpone eh. Kaya, bukas ha. Bukas ha. And sa mga darating pang mga araw. Huwag ka magalala, Kuya, may mga nakasalang na. Yan, okay. Salamat, Attorney George, si Beth Santiago at si Manong Joe Castigador, ang walking history. Walking Dead. Joe Trump na raw yan. Iba naman Walking Dead Season 6. Joe Trump. Joe Trump. At saka, ano pangalan ng first lady niya? Melania. Swerte ni Melania. Si Beth Melania. Beth Melania. Ano yun, Kuya? The first Slovenian first lady. Ayoko maging first lady ni Tito Joe. Akala ko ni Donald Trump. Pwede rin, di ba? Pwede naman maging first lady yung anak, di ba? Pwede maging first lady yung, di ba? Pwede, di ba? Kaso Melania sabi. Oo, ganyan. Anyway, no problem. Kuya, anyway, American citizen naman na si Melania. So, pwede siya Ano ang nationality niya talaga? Ang magiging ano diyan, Kuya, acronym niya, FLUTOS ang tawag niyan eh. FLUTOS.
First Lady of the United States of America. Yung asawa naman, Putos, President of the United States of America. Pwede. Si Plutos and Putos. Huwag mo lang dadalhin sa ano yan, sa Argentina. Hindi maganda ang dating. Ng Plutos. Iba. Hindi, iba. Yung puto, iba. Iba ibig sabihin. Oo. Medyo problematic yan. Salamat, Attorney G. Thanks, Kuya. Ingat. Salamat sa inyo dyan. Magandang umaga po muli. Today is Tuesday, November 15, 2016. Sabayan pa rin po tayo napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Live din po tayo sa ating Facebook account at sa ating untvweb.com via live streaming. At ganoon din sa ating mga UNTV mobile application na pwede nyo pong i-download sa iOS at Android. Sa ating mga kasambahay na ngayon pa lamang po nagbukas ng kanilang telebisyon, narito na ang mga hataw na balita sa umagang ito. Halaga ng pinsala ang dulot ng Super Typhoon Lawin sa Cordillera Administrative Region umabot na sa mahigit 3 bilyong piso. Biktima ng vehicular accident sa Bacolod City, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. Mahigit 800 residente ng Barangay Borol 2nd sa Balagtas, Bulacan natulungan sa libreng medical mission ng UNTV at members Church of God International. At PNP Chief Director General Ronald Batod de la Rosa nagpasalamat sa pagkakataong makasama sa advocacy film ni Kuya Daniel Razon na isang araw, 3 yugto. Sa detalye ng mga balita, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang biktima sa banggaan ng kotse at motorsiklo sa Bacolod City kagabi. Narito ang hataw na balita ni Lane Moreno. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang lalaking biktima sa banggaan ng motorsiklo at Mitsubishi Lancer sa BS Aquino Drive, Barangay Villamonte, Bacolod City, pasado alas 11 kagabi. Kinilala ang biktima na si Steve Jones, 23 anyos, na nagtamo ng gasgas sa kaliwang siko at posibleng pagkabali sa kaliwang balakang matapos matumba ang sinasakyang motorsiklo. Ayon sa biktima, paliko na siya nang biglang tumama sa kanyang hulihan ang Mitsubishi Lancer. Sa lakas ng pagkakabangga, natumba ang motorsiklo at nayupi ang unahang bahagi ng sasakyan. Agad namang nilapatan ng grupo ng paunang lunas ang biktima. Samantala, matapos mabigyan ng first aid ay tumanggi naman na itong magpadala sa ospital. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue, Bacolod City. Alamin na natin ang sitwasyon ng trapiko sa mga oras na ito mula kay Grace Casin, live. Yes, Grace, magandang umaga. Yes, magandang umaga sa iyo, Monica. Unti-unti nang nagbi-build up ang traffic sa ilang mga lansangan sa EDSA kasabay ng rush hour ngayong umaga. Silipin natin ang sitwasyon ng daloy ng trapiko. Kung kayo po ay manggagaling sa area ng Balintawak at kayo po ay babaybay lang southbound lane, simula pa lang po sa area ng Bansalangin ay moderate to heavy traffic na po ang inyong mararanasan. Tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating kayo sa area ng Main Avenue. Mismong dito po sa unahan lamang ng North Avenue Station, kung makikita ninyo po sa inyong mga screen, ay talagang bumper to bumper na rin ang daloy ng mga sasakyan. Bahagya pong luluwag ang sitwasyon sa EDSA sa southbound pagdating nyo po ng Santolan hanggang Ortigas. Subalit ang SM Mega Mall po ay dyan na muling bibigat ang daloy ng trapiko hanggang sa area ng Buendia. Subalit ang Ayala at ang Pasay Road, southbound lane pa rin po ay maluwag. Ang Magallanes hanggang Malibay, mabagal na rin po ang usad ng mga sasakyan. Subalit ang tramo hanggang sa Macapagal Avenue ay maluwag po, light to moderate traffic sa mga oras na ito. Sa mga babaybay naman po ng northbound lane ng EDSA, magsisimula po ang mabagal na usad ng mga sasakyan simula sa FB Harrison hanggang sa area ng Pasay Road. Ang Ayala Avenue po hanggang makarating kayo ng Guadalupe ay moderate traffic lamang po ang inyong mararanasan.
Subalit, ang Pioneer Boni, dire-diretso na po yan hanggang sa area ng Santolan. Moderate to heavy traffic na po sa mga oras na ito. Ang Main Avenue hanggang makarating po kayo sa area ng North Avenue. Northbound lane pa rin po ito. Light traffic po, mabilis ang usad ng mga sasakyan. Magkakaroon lamang po ng pagbagal sa area ng Bansalangin, subalit ang Muñoz hanggang Balintawak ay wala pong magiging problema sa mga oras na ito. Silipin naman natin ang ilan sa mga live point sa mga oras na ito. Ang Magsaysay Boulevard, corner G. Araneta, ang left lane po na inyong nakikita sa inyong mga screen, yan po ay papunta ng Cubao. Moderate traffic po sa mga oras na ito. Ang kanan na lane naman po, papunta yan ng Nagtahan Bridge. Light to moderate traffic sa mga oras na ito. Ang Quiapo, Manila naman po, ang left lane going to Espanya ay maluwag. At ang kabilang lane going to Loton ay light traffic din po sa mga oras na ito. Subalit ang EDSA Q-Mart, ang going to Cubao po sa inyong mga empoy nasa kaliwang lane. Heavy traffic na po sa mga oras na ito. At ang nasa kanang lane naman po, yan ang going to Quezon Avenue, ay light traffic sa mga oras na ito. Yan po muna ang sitwasyon ng daloy ng trapiko sa mga oras na ito. At paalala po sa mga motorista, medyo nagkakaroon na nga po ng build up sa ilang mga lugar dito sa EDSA. Kaya naman po, sumunod na lang po tayo sa mga traffic rules and regulations para hindi na rin po tayo maabala sa ating mga pagbiyahe. Yan muna ang traffic situation dito sa area, sa ilang mga lugar sa EDSA. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Grace Casin, live na nag-uulat mula sa Quezon City. Umabot na sa mahigit 3 bilyong piso ang iniwang pinsala ng Super Typhoon Lawin sa Cordillera Region. Narito ang hataw na balita ni Grace Doctolero. Nag-iwan ng malaking pinsala sa Cordillera Administrative Region ang Super Typhoon Lawin na nalasa sa Northern Luzon noong nakaraang buwan batay. Sa ulat ng Cordillera Region Risk Reduction and Management Council o Office of the Civil Defense CAR, umabot na sa mahigit 3 bilyong piso ang pinsalang idinulot ng Bagyong Lawin sa rehiyon. Halos 2.3 billion pesos ang naitalang pinsala sa agrikultura, habang mahigit 1.1 billion pesos naman sa infrastruktura, kabilang sa mga lubhang naapektuhan ay ang mga lupang sakahan at mga palaisdaan. Ayon sa OCD CAR, ito ay initial report pa lamang at patuloy pa rin binibiripikan ng ahensya. Umabot na tayo sa billions cost of damages, which is ito rin yung amount na i-validate ng ating teams. Titignan ng mga expert natin yung mga engineers, for example, kung tama ba yung cost of damage na pinaglalagay. Samantala, magsasagawa naman ang ahensya ng Post-Disaster Needs Assessment o PEDNA sa naging epekto ng Super Typhoon sa rehiyon. It's a mechanism or system para malaman natin yung extent ng damages, losses na iniwan ni Bagyong Lawin. This will help us formulate our rehabilitation and recovery plan para at least malaman pa natin kung ano pa yung mga kailangan nila. 6 na PEDNA teams mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at ilang pribadong sektor ang una nang nagtungo sa mga probinsya ng Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga at Mountain Province upang magsagawa ng assessment. Ang PEDNA report naman ang magiging basihan ng Office of the President sa isasagawang aksyon para sa disaster rehabilitation and recovery. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue, Baguio City. Alamin naman natin ang magiging lagay na panahon sa buong maghapon mula kay Ray Pelayo sa ating UNTV Weather Center. Ray, may bagyo ba? Ngayon po kuya, wala po tayong bagyo, pero meron po tayong tinatawag na easterlies o yung hangin na nanggagaling dito sa may silangan. Kung makikita po natin, ay wala din pong presensya ngayon ng amihan kuya. Medyo absent po muna ang amihan, pero by weekend, posible po itong bumalik sa ating bansa. Malaking bahagi din ng ating bansa ko ay makakaranas po ng magandang lagay ng panahon. Pero may mga chance na magkakaroon ng isolated rain showers and thunderstorms, lalo na dito po sa may eastern section, magmumula sa Cagayan, yung area ng Aurora, dito po sa may area ng Bicol, eastern Visayas at maging dito sa may Caraga region, makakaranas po dyan ng mga pag-ulan dahil nga po sa easterlies kuya. So anong epekto ngayon dito sa Metro Manila? Metro Manila kuya, medyo magkakaroon tayo ng partly
partly cloudy to cloudy. Pero yung mga pag-ulan, hindi ganun kalakas kagaya po nung last month na na-experience po natin dito sa Metro Manila. I see. So, ang ating temperature ngayon, nagbago na, nag-adjust or what? Opo, kuya. Medyo tumataas ko mo. Absent po yung amihan natin ay medyo umabot po ng 24.6 degrees Celsius yung minimum temperature po natin. But then sa Baguio, kahapon, kuya, tumaas din po, nasa 14 to 15 degrees Celsius yung minimum po natin. Yung last week, kuya, mga 13 naman. Yun po yung pinakamababa so far, kuya. I see. Okay. Yung super moon, ano ang epekto niyan sa weather natin? Sa weather po, wala po, kuya. Pero yung tide po o yung pagtaas po ng level ng tubig sa dagat kagabi ng 9:31 PM ay high tide po kagabi. Yung kasalukuyan po nung peak nung atin pong supermoon o yung perigee moon po natin, kuya. Wala naman mga low pressure area? Wala pa rin po, kuya. Malinis po yung ating Philippine Air Responsibility, pero by weekend, ayon doon sa outlook ng Pag-asa weekly outlook, posible po na magkaroon po tayo ng low pressure area. Pero as of now, ay wala pa pong direksyon o kung ito po ba ay magiging bagyo. So ngayong maghapon, meron tayong pagulan dito sa Kalakang, Maynila. Paambon-ambon, kuya, possible po na magkaroon tayo ng paambon-ambon pero hindi po ganun kalakas na hindi po ganun kalakas na thunderstorm. How about sa ibang bahagi ng Pilipinas? Yes, kuya, ang isang nakikita po base doon sa radar ng Pag-asa, yung pong area ng Quezon at Bicol, yan po, mas malaki po ang chance na magkaroon po ng mga pagulan. Pero malang mga gale warnings or... Wala po, yung amihan natin, kuya, hindi po baka by Saturday or Sunday, kuya, baka bumalik na po yung amihan. Then, by next month and January, February, yan yung mas malamig. Mga 10.4 yung na-expect po ng Pag-asa na drop ng ating temperature, kuya. Okay, maraming salamat, Ray Pelayo mula sa ating Weather Center. Teka muna nga pala. Naalala ko lang, Ray. Po, kuya. Handa ka na ba doon sa exam? Ano pong exam, kuya? Ano nga yan nasa likod mo? Sa likod? Ano po? Kalawakan po, tsaka yung solar system po natin. Kunin mo nga yan, yung planet Earth at tsaka yung Mars. Yan. Kunin yung planet Earth tsaka Mars. Ito po. Ayan. Ano pagkakaiba niyan? Mars. Ano pagkakaiba niyan dalawang planeta na yan? Pagkakaiba po ng dalawang planeta. Kung sukat po ang pag-usapan, kuya, yung halos nasa 8,000 miles po yung diameter po nitong Earth at nasa 4,220 miles naman po yung diameter po nitong Mars, kuya. Yung number of days sa isang taon? Number of days sa isang taon. Yung Earth po, meron po tayong 365.25 days. At yung Mars naman po, meron tayong 687 Earth days sa isang taon naman po, kuya. Ilang oras naman meron sa isang araw? Sa Earth po, kuya, meron po tayong 23 hours and 56 minutes sa isang araw. And then yung Mars naman po, meron po 24 hours and 37 minutes sa isang araw po. Ito. Tingnan natin kung kaya mo to. Ano naman ang distance ng mga yan sa araw? Distance? Teka lang po, kuya. Susukatin ko po muna. Earth sa araw. Tagal naman. Malayo po ito, kuya. Layo po. Tagal naman eh. Ang distance po niyan, kuya, nasa... Ano? Yung pong Earth, mga 93 million miles po ang distance sa araw. At dito naman pong Mars, mga 142 million miles. Distansya po yan, kuya. O sige, balik mo na yung mga planeta. Bagsak ka, mabagal ka eh. Ang bira. Di ba, Ray, pinababago ko sa yung presentation mo sa weather report? Opo, kuya. Bago na po. Kaya lang po, kuya, medyo pinag-iisipan ko pa po kung tutugma po dun sa sinasabi niyo po. Pwede mo na ipakita sa akin ngayon kasi tagal ko na sinabi niyan eh. Ako sige na nga po para makita niyo na rin po dito. Dito po sa kanan, kuya, yung starting point, then pupunta po yan dito sa may kaliwa.
Then, madalhin po yun dito sa may harap, pinaka-sentro, mas malaki pong screen. Dito na po yung halimbawa may bagyo, dito po natin lalagay. And then dito po makikita yon, yung mga detalye naman po nalagay ng panahon, pwede naman po dito sa may gawing kanan naman po, mas maliit na part kuya. Paano yung sunrise at sunset? Sunrise, sunset, bali po yung dati kuya, yung ginagawa po pala natin ngayon, kukunin po itong araw, tapos ganun po yan, sunrise, sunset, then babalik po, then yun po. Pero yung ngayon po, pwede naman pong tanggalin po muna natin lahat to, and then dito naman po sa harap yung araw, pati po yung solar system, may sunrise, saka po may sunset. Tapos po kaya pwede na pong yung closing naman po, pwede mawala po ito, or kung yung itong solar system, lagay na po sa likod. May pwede, pag-isipan ko yan. Pag-isipan natin. Tagal ka na eh. Laki na ng oras mo ha. Medyo tataray ha. Talagang tataray ha. Habang airtime. Iba ng ano mo ha. Ang hirap na isang kuya eh. Na-peg mo eh. 24 hours routine ka na eh. Sige, pag-isipan ko muna yan. 7:25 na eh. Dami ka nang inubos na oras. Magaling kuya. Magaling. Kamalaman natin, kakamutan ng mga ulo yung kapitbahay ni Ray. Sige Ray, maraming salamat ha. Si Ray Pelayo mula po sa ating UNTV Weather Center. Balita muna tayo sa iba't ibang panig ng bansa. Mula po sa Davao City, atin naman sa atin ni Victor Cosare, ating mga balitang prom day. Mayang buntag, Victor. Mayang buntag, Kuya Daniel, o gani ang uban pang mga panghitabo nga atong gitutukan sa nagkalain-laing bahin sa nasod. Gikumpirma sa lokal nga kagamhanan sa Apalit, Pampanga nga sagol sa paghimo og shabu ang nasikop nga mga kemikal sa usa ka warehouse sa Maong Dapit. Kauban ang mga opisyal sa Barangay San Juan giadtuan sa sheriff sa RTC Branch 75 sa Malolos, Bulacan niadtong Sabado sa buntag ang maong warehouse aron ipatuman ang writ of execution. May kalabutan sa kasong sibil batok sa tulo ka tag-iya niini nga pulos Chinese nationals. Sumala pa sa kapitan sa barangay, aduna sila'y nadawat nga mga balita mahitungod sa gikadudahang lihok sa maong mga langyaw. Ani ang pahayag ni Jaime Manlapas, ang barangay captain sa San Juan, Apalit, Pampanga. Kasi pag namili daw yun nandun, minsanan, tapos hindi na lalabas. Lagi kami doon, ilang buwan lang umalis na. Chinese din. Oo, ang nagupa doon. Gidumdum sa mga taga Zamboanga City ang ika-32 nga tuig sa pagkamatay ni Mayor Cesar Climaco, ang isa sa mga giilang kritiko sa rehimeng Marcos. Kini ang balita ni Dante Amento. Nobyembre 14, 1984 ya muri el antes alcalde de Zamboanga si Cesar Climaco, mientras ta encabeza el respondida del on quema na ciudad. Yacinta como alcalde adentro del 11 año. Ia elihi como assemblyman antes 1984. Si Climaco, conocido crítico del martial law antes del régimen Marcos y cerca amigo del senador Ninoy Aquino, ya queda prominente también na disuyo valiente administración y no quiere aceptar corta el disuyo pelo mientras hindi pa taas bira el demokrasya na país. Asigon con el disuyo magapariente, debe hindi olvida el magayapelya el antes alcalde, igual con el libertad desde dictadoria de Marcos. Strive to be good in whatever you do so that maybe you can serve the Republic of the Philippines. Hindi sila kontra na desisyon del Korte Suprema na enterada con el antes presidente Marcos na libingan ng mga bayani. Pero el pedimiento di ila que ay intende especialmente el mga jóvenes el verdad ya sucede antes na martial law. We need to speak the truth. And what is the truth of the history of the people of the Philippines under martial rule? There was oppression of the rights of freedoms of people.
Mientras tanto, junto con el conmemoración, ya tiene film showing relatado na vida de Climaco y ya distribuye también mga comics acerca del de suyo biografía. Dante Amento, UNETV Noticias Rescate, Ciudad de Zamboanga. Sa laing balita, madawat na karong bulana sa mga pulis sa Calabarzon Region ang ilang 14th month pay. Kini ang balita ni Sherwin Kulubong. Inaabangan na ng mga pulis sa Region 4A o Calabarzon Region ang makukuha nilang bonus ngayong taon. Bago matapos ang buwan ng Nobyembre, matatanggap na ng mga non-uniform at uniform PNP personnel sa riyon ang kanilang 14th month na katumbas ng isang buwang sweldo. Bukod pa rito ang inaasahang 5,000 cash gift at 5,000 productivity enhancement incentive. Ayon kay SPO1 Maricel Agustin, ngayon pa lang gawa na ang kanyang mahabang listahan para sa kanyang mga bibigyan at bibilhin kapag nakuha na niya ang kanyang bonus. Opo, excited na po ako dahil taon-taon ay binibili ko nga po yun o inilalaan ko yun para sa aking pamilya. Mahaba na nadagdagan kumpara nung nakaraang taon. Tiniyak naman ni Police Director Archie Gamboa ng Directorate for Controllership na may nakalaan ng pondo para sa bonus ng mga tauhan ng PNP. Hopefully, if we can do it before December 30, then we'll do it. What is sure is the 14-month pay, which will be released before November 16. But the PNP has been prepared for that. Dagdag pa ni Gamboa na aprubahan na rin ang combat duty pay at combat incentive pay na nagkakahalaga ng 3,000 piso kada buwan para sa mga kwalipikadong mga pulis. All uniformed personnel in the active service who are actually engaged or involved in actual police operations or has participated in any police operations are entitled to receive CDP at a fixed rate of 3,000 per month. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. O gana ang kinatibukan sa atong mga balitang promdi. Gikan diriya sa Dakbayan sa Davao, balik diya sa kauluhan, Kuya Daniel. Salamat, Victor Cosare. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, kasama natin si Angela Lagunsad. Good morning, Angel. Good morning, Kuya, and thank you. These are the news abroad. Students walk out of class at schools on opposite sides of the United States to protest the election of Donald Trump as President of the United States. Protesters from schools of Los Angeles and Maryland are upset about Trump's call for the deportation of undocumented immigrants, the construction of a wall between the U.S. and Mexico, and the repeal of the Affordable Care Act, among other things. Monday's demonstrations mark the sixth day that anti-Trump protesters across the United States have taken the streets. U.S. Special Envoy for Climate Change Jonathan Pershing says he is yet to speak with Donald Trump's transition team amid concerns about the incoming president's views on global warming. Trump has called global warming a hoax and has promised to quit the Paris Agreement, which was strongly supported by outgoing Democratic U.S. President Barack Obama. U.S. Secretary of State John Kerry said on Sunday the Obama administration would do everything it could to implement the Paris Accord before Trump takes office. Since his election victory, the governments ranging from China to small island states have reaffirmed support for the 2015 Paris Agreement during climate talks involving 200 nations. And in other news, Turkish Deputy Prime Minister Numan Kurtulmus says his country is ready to resume its air support of the Free Syrian Army in an attempt to drive Islamic State from the Syrian city of Al-Bab. Al-Bab is located 30 kilometers south of Syria's border with Turkey and the same distance from Aleppo. That means it could capture help rebels to advance against pro-government forces besieging their comrades inside the city. While Turkey's launch of the Euphrates Shield campaign in August was partly aimed at pushing Islamic State from border area, it was also intended to prevent the Kurdish enclaves from joining. And those are the news abroad. Back to you, Kuya. Thank you, Angela. Mahigit 800
may hirap na kababayan natin sa Barangay Burol 2 sa Balagtas, Bulacan ang natulungan sa isinagawang libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International bilang bahagi pa rin ng ating serbisyong kasambahay. Narito ang hatol na balita ni Nestor Torres. Sa unang pagkakataon, dinala ng UNTV at Members Church of God International ang ating serbisyong medikal sa mga kababayan natin sa Barangay Burol 2 sa Balagtas, Bulacan. Binubuo ang barangay na tinatayang nasa 15,000 residente na karamihan ay mga mahihirap. Isa si Ginang Marilyn Carino sa mga agad na nagtungo sa isinagawang libreng medical at dental mission. Dala ni Aling Marilyn ang kanyang 6 na taong gulang na anak na 1 buwan nang pabalik-balik ang lagnat dahil sa pananakit ng ngipin. Kaya lubos ang kanyang pasasalamat nang mabunutan na ang 2 sirang ngipin ng anak. Bukod sa libreng bunot ng ngipin, ikinonsulta na rin niya ang ubo at lagnat nito. Napakahirap po kasi wala po kami pampabunot sa may bayan. Ngayon po may libre pong bunot dito. Pati po ako nagpa-check up din po ng general check-up. Maraming salamat po sa ADD Foundation. Kay Brother Eli Soriano po, maraming salamat po. Labis din ang kaligayahan ng 26 anyos na si Jonelyn Cuerdo nang maipagamot nito ang 3 anak na pawang may mga ubo, sipon at lagnat. Malaking tulong, malaking tipe. Libreng gamot, libreng check-up. Sa kagaya namin mahirap. Sana po, Brad Eli, marami pa po kayong matulungan. Maraming salamat po. Umabot sa mahigit 800 residente ang napaglingkuran sa libreng medical consultation, optical, dental, CBG at nabigyan ng libreng gamot. Nagpapasalamat naman ang requestor na si Kagawad Joel Andayan sa tulong ni Kuya Daniel Razon at ni Brother Eli Soriano sa kanilang barangay. Aming populasyon dito ay halos 15,000 at marami ring mga kulang sa pagpapagamot kaya kami humingi ng tulong sa dating daan. Lubos na kami nagpapasalamat kay Kuya Daniel at malaking tulong to sa aming mamamayang mga kapuspalad. Kay Brother Eli, maraming salamat. Sana marami pa kayong matulungan sa ginagawa niyong medical mission na ito. Nestor Torres para sa Serbisyong Kasangbahay. Sa sports, kasama natin si Rina Villamor. Go ahead, Rina. Kuya, para sa ating balitang sports, nag-courtesy call kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Malacanang kahapon si bagong WBO welterweight champion Senator Manny Pacquiao matapos ang matagumpay na laban kay American boxer Jesse Vargas sa Las Vegas noong November 6. Binati ng Pangulo ang pambansang kamao sa kanyang panalo na muling nagbigay ng karangalan sa bansa. Samantala, kasabay ng pag-abot ni Pacquiao ng black gold shirt sa Pangulo, sinabi ni President Duterte na tama lamang ang pagdepensa ng senador kay PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa kaugnay sa pagtanggap nito ng libreng boxing tickets at all-expense paid trip sa Las Vegas. Philippine Dragon Boat Team nanguna sa Asian Dragon Boat Championship. 5 ginto ang nakuha ng Filipino paddlers sa torneo na ginanap sa Puerto Princesa, Palawan. Namayagpag ang kuponan sa 20-seater men's standard 200-meter kung saan nalamangan nila ang Chinese Taipei team sa bilis na 46.395 seconds at sa small boat naman na 200-meter men's event nalagpasan nila ang Japan at Indonesia sa bilis na 46.808 seconds. Muli nilang nakuha ang kumpiyansa matapos mabigo sa Southeast Asian Games na ginanap sa Singapore noong nakalipas na taon. Payag ng kanilang coach na si Len Escoliante, nakatulong ang mahabang preparasyon para sa kanilang panalo. Sa kabuuan, nakapag-uwi na ang Philippine Dragon Boat Team ng 5 ginto at 3 silver at natapos sa ikalawang pwesto. At yan muna ang latest sa sports. Back to you, Kuya. Maraming salamat, Rina Villamor. Silipin naman natin ang behind the scenes sa pagsabak ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa sa pelikulang Isang Araw, Ikatlong Yugto. Sa hataw na balita ni Brian Evangelista. Sino
nga ba ang hindi makakakilala sa hepe ng pambansang pulisya na si Police Director General Ronald Bato de la Rosa? Isang simple at makamasang general na nirerespeto at kinikilala sa loob at labas ng bansa. Kaya naman hindi nito inakalang mapapasabak sa pelikulang Isang Araw, Ikatlong Yugto sa direksyon at panulat ni Kuya Daniel Razon. Kukuha na lang natin. Gusto kong ilabas na sa inyo kung ano yung ninyo ngayon, sentimiento ninyo ngayon. Parang ito yung nangyayari, merong bumabakbak sa atin, kailangan natin intensify yung natin, campaign natin, dahil ito yung sitwasyon ngayon. Kapansin-pansin naman ang malalim na pinaguhugutan ng general matapos mapaliwanag ni Kuya Daniel kay PNP Chief Batod ang gagawing eksena. Actually, I was not acting. I was just doing what is I am doing. Yung daily routine ko, yung daily na ginagawa ko, parang ganun lang. So there was no really acting about it. I'm just being me and my normal self. Samantala, ikinatuwa naman ni General Bato ang magandang tema ng pelikula dahil malaking tulong anya ito upang maitaas ang moral ng pulisya. Ang problema talaga natin yung public perception na matagal nang sinasabi na ang pulis ay kurakot, ang pulis ay masama, ang pulis ay kutong, ang pulis ay abusado. Gusto natin magbago yung pagtingin ng taong bayan sa kanilang kapulisan. Kasabay naman ang pagpapaunlak ni Chief PNP sa pagsama sa pelikula ay ang kanya ring pagpapasalamat kay Kuya Daniel Razon. Excited. Masaya. At least through this picture, may parating natin sa taong bayan yung gusto nating may parating na mensahe. Pasalamat po ko kay Kuya Daniel. Malaking tsansa, malaking karangalan itong pagkakataon na binigay ninyo sa amin. Kaya naman sa nalalapit na pagpapalabas ng pelikulang Isang Araw, Ikatlong Yugto, hinikayat ni Chief PNP ang lahat, pulisman o sibilyan, na makipagkaisa at tulungan sila sa kanilang kampanya. Kayo po'y mas lalong ma-enlighten at kayo po'y mas lalong gaganahan na sumuporta sa inyong kapulisan, sa inyong gobyerno, sa ating gobyerno. Pag kayo'y manonood sa itong palabas ito, marami po kayong matutunan at marami kayong madidiscover na hindi pa nyo nalalaman. So sana panoorin nyo itong palabas na ito at hindi po ito pampropaganda lang ng kapulisan, kundi ito po'y magpapakita kung ano talaga ang totoong nangyayari. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue, Philippines. Another reason, Kuya, to watch the movie. Ganda ng posing. Okay. Para sa iba pang mahataw na balita, bumisita lamang po sa aming website ang untvweb.com. Yan po ang mahataw na balita ngayong araw ng Martes, November 15, 2016. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon! Get it straight with Daniel Razon.